Tandaan nyo, napakahalaga kung saan ka nakatungtong. Kasi, kung hindi po tayo nakatungtong sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, babagsak po tayo. Lalo yung magsabing amen. Praise God. So, dapat alamin mo kung saan ka nakatungtong. Dahil kapag hindi mo alam kung saan ka nakatungtong, magkukulang ka. Babagsak. Manghihina ka. Kapag ang iyong panampalataya kasalig sa tao, tandaan nyo ha, kapag nakasalig tayo sa tao, babagsak ang pananampalataya natin. Bakit? Ang tao may tendency mahulog sa kasalanan. That's why, kung bakit kailangan nga natin itong kapangyarihan ng Espiritu Santo, sapagkat kung wala ito, mga kapatid, hindi ho tayo magtatagumpay laban sa kasalanan. Praise God. May kasalanan pa bang ngayon? Sino pong naniniwala na ang kasalanan hanggang ngayon ay naghahari pa rin? At maaaring ang isang mananampalataya, kahit nanampalataya na, pero kung hindi nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon, patuloy siyang magiging alipin ng kasalanan. Lahat yung magsabi ng amen. Praise God. Kaya si Paul, yung kanyang sulat, mga kapatid, sa Galatians chapter 2, verse 20, amen. Siya'y namatay, nakasama ni Kristo sa krus. Ay crucified with Christ. Sabi ni Paul. Amen. At siya po ay nabubuhay na kung saan yung kanyang ikinabubuhay sa laman ay ikinabubuhay niya sa pamamagitan ng pananampalataya doon sa anak ng Diyos na nagbigay ng kanyang buhay, amen, na umibig sa kanya, mga kapatid. Amen. Kaya kinakailangan, mga kapatid, yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sapagkat kung wala ito, mga kapatid, amen, tayo po ay mawawala sa paglilingkod sa Panginoon. Ito yung dahilan, mga kapatid, bakit ako ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon? Kasi yung kapangyarihan ng Espiritu Santo, yun po yung nagbibigay sa akin ng lakas. Yun po ang nagbibigay sa akin ng patnubay. Yun po ang nagbibigay sa akin, mga kapatid, ng kapangyarihan para mapagtagumpayan ko ang kasalanan. Ang kasalanan po, mga kapatid, ay talagang, amen, napakalakas. Amen, makapangyarihan yan, mga kapatid. Pero kapag nasa iyo ang Espiritu ng Panginoon, when Christ is in you, mga kapatid, amen, greater is He that is in you than He is in the world. Kapag nasa iyo ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, amen, magiging matagumpay ka. Si Pablo, ang kanyang katagumpayan ay hindi po base, mga kapatid, sa kanyang karunungan. Amen. Kung babasahin nyo ang Philippians chapter 3 verse 3 hanggang 6, ay atin pong malalaman yung kanyang mga credentials. Kung ano yung kanyang mga credential, mga kapatid, diniscuss niya yan sa aklat ng Philippians chapter 3, verse 3 hanggang 6. Praise God. So dito po, si Paul, ang sabi niya, wala siyang confidence sa laman. No confidence in the flesh. Amen. Even in his own wisdom, mga kapatid, ay hindi po siya nagkumpiyansa sa anumang karunungan na meron siya. Praise God. Ang pinakabatayan, mga kapatid, ng ministry at paggawa sa gawain ng Diyos ay sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tandaan niyo, kapag si pastor ay full of the power of the Holy Spirit, amen, may authority po si pastor. At kapag si pastor, mga kapatid, ang gamit niya, Word of God, meron siyang authority gamitin ang salita ng Diyos because the Word of God is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction
in righteousness. Praise God. So tayo, mga kapatid, nakapundasyon tayo sa salita ng Panginoon. Pero napakahalaga po ng pagkilos ng Espiritu Santo. Alam niyo mga kapatid, amen, kanina habang nagwo-worship tayo, sino po rito mga kapatid, umaalab yung kanyang espiritu na habang nagpupuri sa Panginoon mga kapatid, ramdam na ramdam niya ang presence ng Diyos? Sino nakakaramdam nun? Hindi yung maagang dumarating. Kasi kapag late na tayo, hindi mo na ma-experience yung pagkilos ng Panginoon dito. Hello? Praise God. Pero kung lagi tayong late, mga kapatid, paano tayo magkakaroon ng promotion kay Lord niyan? Eh, hindi natin ma-prioritize si Lord. Ang pinakamainam na samyo na handog ay yung katawan natin. That's why Romans 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy unto God, which is your reasonable worship. When you worship the Lord, dapat reasonable, katanggap-tanggap. Everybody say amen? Makinig muna kayo sa akin, nasa likod. Makinig kayo sa akin. Praise God. Alam mo, the enemy of revelation, alam niyo kung ano enemy ng revelation? Distraction. Everyone say amen. Kaya, kinakailangan mga kapatid, amen, maging sensitive tayo sa kilos ng Espiritu Santo. Everyone say amen. Maging sensitive tayo, mga kapatid, sa kilos ng Espiritu Santo. Pag walang sasaway sa atin sa ginagawa natin, para lang nating sinasabing okay lang yan. Kasi kung okay lang yan, mga kapatid, yung traditional na paraan ng ginagawa natin before ay dinadala pa rin natin sa apostolikong pagsamba, iwan na po natin yung maling pamamaraan ng pag-worship. Natin magsabi ng amen. Tayo ay narito para i-worship ang Panginoon. Sino po ang pinapaluguran po natin? Wala ho tayong ibang pinapaluguran dito, kundi ang Panginoon. Kaya kung tayo po ay napunta rito, ang objective mo ay para paluguran ng Diyos, hindi ka nagkamali ng iyong objective. Everybody say amen. Hindi ka nagkamali, mga kapatid, amen, ng dahilan ng iyong pagpunta sa lugar na ito. Na wala kang ibang dahilan kundi i-worship ang ating Panginoon. Ang worshiper hindi tahimik. Ang worshiper, ulitin ko, hindi tahimik. Uulitin ko uli, parang ilan lang ang nakakaintindi. Ang true worshiper, hindi tahimik. Woo! Hallelujah! Praise God! Alam nyo, para tayong magnet, mga kapatid, na namamagnet natin ang Panginoon kapag ka tayo ay nagwo-worship, mga kapatid, sa Panginoon. Dati magsabi ng amen. Hallelujah! Praise God! At ang purpose ng Holy Spirit, at ang purpose, mga kapatid, na sinasabi ni Paul kay Timothy, study to show thyself approved unto God. Amen. Study. Tayo po yung mga learner. Amen. If you stop learning, you will stop leading. Amen. Kaya ang church ay dapat nagpo-produce ng leader. Anong tingin mo sa sarili mo? Follower o leader?
Sa umpisa, pwede kang maging follower. Kasi you cannot be a leader kung wala kang, amen, someone na doon ikaw ay ano, praise God, meron kang tinatawag na submission, mga kapatid, sa kanyang authority. Hallelujah. Praise God. Kaya tinitigilan na po natin yung pagiging tradisyonal na mananampalataya. Kasi pagka tayo po ay nanatili sa pagiging tradisyonal, amen, hindi ho makikita yung bunga ng pagiging imahe ni Jesucristo. Amen. Tayo po ay nagnanais at nagnanasa na tayo ay mahubog sa imahe ng ating Panginoon. Kasi ang dapat natutularan sa iyo yung image ni Jesus. Anong tutularan sa iyo? Yung image ni Jesus. Hindi kung ano yung narating mo sa buhay. Everyone say amen? Maganda rin naman yun. Praise God. Pero, hindi yun magdadala sa iyo sa langit. Dali magsabi ng amen. Hindi po yun ang magdadala sa iyo sa langit. Ang magdadala sa iyo sa langit ay ang pagiging kawangis ni Jesucristo. Amen. At sa pamamagitan, mga kapatid, ng mga salita ng Diyos, huhubugin tayo para maging kawangis ni Jesucristo. Mahirap yan. Pero kapag nasa iyo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, mangyayari. Sabi mo sa katabi mo, mangyayari yan. Bakit? May Holy Ghost. May Holy Ghost. Hallelujah. May kapangyarihan ng Espiritu Santo, mga kapatid, para tulungan tayo. Alam nyo ba, mga kapatid, kung ano ang tunay na identification ng totoong church? Makinig kayo, mga kapatid, para malaman nyo kung ano ang tunay na identity at identification ng totoong church. Kapag ang church wala ang pagkilos ng Espiritu Santo, hindi church yan. Kapag wala ang pagkilos ng Espiritu Santo, mga kapatid, para lang tayong umattend sa isang club. Umawit, kumanta, nasayahan. Pero dahil, mga kapatid, wala namang pagkilos ang Espiritu Santo, pagpasok niya sa loob nun, lalabas siya na walang pagbabago. Walang pagbabago na narating at nangyari. Pero kapag tayo ay filled with the Holy Ghost, ng church na ito ay puno ng Espiritu Santo ng Panginoon. Hallelujah! Mararamdaman mo kakaibang lugar na ito. Mararamdaman mo bakit iba ang iyong nararanasan kapag ikaw'y pumupunta sa lugar na ito. You know why? Because this church is the true church of Jesus Christ. Why? Sapagkat kumikilos ang Espiritu Santo. Marami na akong naatinan, mga kapatid, ng iba't ibang simbahan. Pero kakaiba po, amen, ang pananampalatayang natanggap ko, yung pananampalataya ng mga apostolikong mananampalataya. Amen, na naniniwala, amen, sa kapangyarihan at pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Hallelujah! At dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kahit ang kasalanan nagwo-work out, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. At patuloy po ang pagsagana ng kasalanan. Amen. Lalo na ngayon, mga kapatid, praise God. Amen. Ang dami mong kaaway, mga kapatid. Amen. Pati cellphone mo, humahad lang sa'yo para ikaw, kapatid, ay gumising ng maaga. Kaya marami tayong kapatiran na pupuyat sapagkat instead na matutulog ng maaga, mga kapatid, nagpupuyat sa cellphone. Ano nangyayari? Puyat, hindi makagising ng maaga.
Praise God. Ang nabigyan mo ng kaluguran ay ang pita ng iyong laman. Ang pita ng iyong kasalanan. Amen. Ang pita ng katawan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. That's why you need the power of the Holy Ghost. Kaya kinakailangan po yung totoong nagsuko ng buhay kay Kristo. Kapag hindi mo totally sinusuko ang buhay mo kay Kristo, the same pa rin ang buhay mo. Wala pa rin magaganap na pagbabago, mga kapatid. Amen. Ang basihan, mga kapatid, ng leadership ay hindi po, amen, na tayo ay nakapag-aral sa mataas na university. May diplomang tinanggap. May iba't ibang achievement na narating sa buhay. Hindi po yan ang qualification, mga kapatid, ng pagiging isang leader. Ang qualification ng isang leader, siya ay full of the Holy Spirit. He is full of the Holy Spirit. Kaya kung ang Espiritu Santo nasa atin, mga kapatid, tandaan nyo ha, hindi tao ang nag-e-elect sa'yo para maging leader ka. Hindi rin organization, mga kapatid, ang magsasabing leader ka na, kasi ang totoong nagsasabing leader ka ay yung pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa buhay mo. Kung puno ka ng mga theology, marami kang theology, at minsan may mga mananampalatayang yayabang kasi natuto lang. Pati pastor nila gusto palitan. Kasi ang katwiran ng iba, ako dapat yan, pastor. Kasi ako nag-aral sa Bible School. Ikaw hindi. Imagine, mga kapatid, nilapastangan na yung pastor. Dahil nakapag-aral lang ng Bible School, yung pastor niya hindi nakapag-aral, samantalang yung pastor niya, kung hindi po tinawag ng Panginoon siya sa pamagitan ng pastor niya, hindi siya maliligtas. Wala niyo magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, ang Espiritu Santo ang nagka-qualify sa pagpili ng leader. Wala niyo magsabing amen. Praise God. Alam niyo kung merong ipagyayabang si Pablo, marami siyang ipagyayabang eh. Pero hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang mga credentials. Hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang mga narating sa buhay. Datapwat, mga kapatid, amen, ang kanyang pagtitiwala ay nakalagak, amen, sa pagkilos ng Panginoon. Kaya sabi ko kanina, dapat alamin mo kung saan ka nakatungtong. Kapag ikay nakatungtong sa trabaho mo, someday, magsasara ang kumpanya mo. Paano ka na ngayon? Paano kung kaibigan mo, pinagkakatiwalaan mo, anong ginawa? Pinagkanulo ka. Praise God. Hindi po dapat sa tao tayo nakatungtong. Dapat nakatungtong tayo sa Diyos. Dapat ang tiwala natin nasa Espiritu ng Panginoon, mga kapatid. Kung magtitiwala rin lang tayo, magtiwala tayo sa Espiritu Santo, sapagkat ang Espiritu Santo hindi nagsisinungaling. Ang Espiritu Santo, mga kapatid, hindi ka hahayaan na patuloy kang nagkakasala. Alam niyo ba kung sino yung totoong pastor? Ang totoong pastor, hindi natatakot mag-rebuke, mga kapatid. Bakit? Kasi kung walang magre-rebuke sa'yo, hindi ka titino. Lahat yung magsabi ng amen. Kung walang sasaway sa'yo, hindi ka matutuwid. Pero kung kinakailangan, ayon sa leading ng Espiritu Santo, mga kapatid, amen, gagawin po yan ni pastor, hindi dahil sa gusto niya eh. Kasi katawan lang naman to ginagamit ng Espiritu Santo. Ang may gusto nito yung Espiritu Santo. Hindi ako.
Kaya kung ang Espiritu Santo nasa akin at nakikita ko ang crowd dito, mga kapatid, hindi po umaayon, amen, sa kilos ng Panginoon, magigrieve, mga kapatid, ang Holy Spirit. Magigrieve ang Holy Spirit. Kaya kung tayo, nagpapasalamat tayo kasi ang pastor ko, hindi lang ako binabarkada. Kasi may mga pastor, binabarkada lang ang mga membro eh. Kaya kapag ka nagkakamali, pinagtatakpan. Okay lang yan, kapatid. Mali yun, hindi totoong pastor yun. Ang totoong pastor, handa kang i-rebuke, handa kang ituwid, mga kapatid. At tignan natin ang sarili natin. Ba't hindi tayo, mga kapatid, amen, na ilalagay dito sa pulpit? There is something wrong with you. May kinakailangan tayong ayusin sa ating mga attitude. Praise God. Kasi pagka walang ganon na nangyayari sa loob ng church, mga kapatid, bumalik na lang tayo sa Katoliko. Kasi sa Katoliko, kahit na anong oras, pwede kang pumunta eh. Sa Katoliko, pag birthday mo, brother boy, di ba? Doon ka nagsisimba eh. Sa Katoliko, magkabilang sigarilyo, lagay mo dyan, walang makikialam sa'yo. Pag uwi mo, uminom ka agad ng Ginebra San Miguel, walang makikialam sa'yo. Dahil okay lang sa kanila yon. Sa totoong church, hindi pwede yon. Why? Because our body is the temple of the Holy Spirit. Our body is the temple of the Holy Spirit. Amen. At kapag ka tayo, mga kapatid, kinakausap ng Espiritu Santo, nakikinig ka sa kanyang tinig, na handa kang sumunod sa kalooban ng Espiritu, hindi ka mag-aatubiling magsuko ng iyong buhay sa Panginoon. Lahat magsabi ng amen. Hindi ka mag-aatubili, amen, na magsuko ng iyong buhay sa Panginoon. You know why? Because you put your confidence to the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Praise God. Kaya salamat sa Panginoon kasi hindi ho tayo iniwan ng Panginoon na isang ulila. Hindi ho tayo iniwan ng Panginoon, mga kapatid, amen, praise God, na powerless. There is the power of sin. That's why He gave the power of the Holy Spirit to overcome the power of sin. Hello, mga kapatid. Praise God. Kaya, meron tayong matibay na pundasyon kapag tayo, mga kapatid, ay nakatungtong sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Ito ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan to fulfill the plan of God in our lives. You know what is the plan of God in our lives? The plan of God in our lives is to become powerful witnesses. Wala hong ibang trabaho. Ang Holy Spirit, mga kapatid, amen, na siyang higit na kinakailangan mag-work sa buhay natin, na tayo ay maging powerful witnesses ng Panginoon. Kaya mangyayari po na magiging effective ang iyong pag-share ng gospel kapag naranasan mo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Natin magsabing amen. Praise God. Hallelujah. Kung meron tayong Jerusalem, yung ating sambahayan, yung Jerusalem, yung ating mga sambahayan. Pangalawa, yung Judea.
Pangatlo, yung Samaria. Hanggang saan tayo, amen, dalihin ng Panginoon dito sa lupa. Hallelujah. Praise God. So, purihin ang Panginoon sapagkat ang bawat isa na nakaranas nito ay may kakayanan na magtagumpay laban sa kasalanan. Everybody say amen. May kakayanan para labanan ang kapangyarihan ng kasalanan. Kaya kung hanggang ngayon, mga kapatid, nag-aasam ka pa rin ito, lalo na sa mga bagong graduates ngayon. Amen. Praise God. Na patuloy niyong ma-explore ang Panginoon sa buhay niyo. Na kinakailangan niyong ma-receive ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. You need to empower by the Holy Spirit. Kahit ano pong bagay na nalaman nyo sa inyong pinag-aralan, pag wala ang kapangyarihan ng Diyos, amen, wala ring magagawa ang inyong natutunan. Pero kung meron kayong Word of God at meron ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, amen, magjo-join together po yung dalawang yan at ikaw ay magiging powerful. Natin magsabi ng amen. Ikaw ay magiging powerful na mananampalataya ng ating Panginoon. Praise God. Kaya kung ginagamit ka man ni Lord, ako po, kung ako'y ginagamit ni Lord, hindi po ko gumagamit ng sarili kong talino. Kasi ang talino ko nanggagaling lang sa Scripture. Dito. Ito po ang saligan ng aking karunungan. Praise God. Sabi ng Biblia, ang karunungan ng sanglibutan ay kamangmangan sa Diyos. Imagine mga kapatid, nagpakadalubhasa ka diyan. Hindi naman masama yon. Pero kung iyon ang iyong sandigan, gaya ng isang taong nag-post sa Facebook na sa mga karangalan na kanyang natanggap, bakit daw si Lord ang laging napaparangalan? Nabasa niyo ba yon? Bakit si Lord ang laging napapapurihan? Di ba dapat yung nagtiyaga, yung nagtiis, dapat sa kanya mapunta ang glory? Napakalaking kamangmangan, mga kapatid. Ang karunungan po natin, walang ibang nagbibigay kundi ang Diyos. Kaya kung meron kang dapat itaas at papurihan, ay walang iba kundi ang Diyos. Alam niyo, kapag kayo nang inilagay natin sa isip natin, lolobo tayo. Lolobo tayo. Lalaki ego natin, mga kapatid. Pero kapag ang inilagay natin dito, yung mga matataas, kahit matataas na yung kanilang narating, dahil may salita ng Diyos, marunong magpakumbaba. Marunong tumanggap, mga kapatid, ng pagkakamali. At marunong magpatuwid kung kinakailangan siya ituwid. Praise God. Why? Sapagkat iba ang salita ng Diyos at iba ang kilos ng Espiritu Santo. Honestly, mga kapatid, pag hindi na po kumilos dito ang Espiritu ng Panginoon, magre-resign na lang ako. Sabi ko sa presbyter, maglagay ka na lang ng ibang pastor kasi parang hindi na ako effective. Kasi hindi na nararamdaman ng Espiritu ng Diyos. At kapag kayong pinagpe-pray ko, hindi nangyayari. Brother, halimbawa, pinag-pray ko yung sakyan mo. Tapos, ang nangyari, bumagsak yung mabigat na bakal, wasak ang sakyan mo. Siguro magkakaroon ka ng kaisipan, effective pa kaya yung pastor namin? Kasi, pinag-pray pero wasak. Pero dahil may basbas ng Panginoon, mga kapatid, at ang Panginoon ay sumasalingkod ng Diyos. Kaya kumikilos ang Panginoon. Hallelujah! Kaya kumikilos ang Panginoon dahil ang Panginoon ay kumikilos sa lingkod ng Diyos. Praise God. Kaya kung meron pong
nag-a-administrator ng church na ito ay wala iba kundi ang pastor. Why? Kasi siya ang pinagkatiwalaan ng Diyos, mga kapatid. At kapag ang mga tao na tumanggap kay Kristo ay nagpapasubmit sa authority ng pastor, mga kapatid, amen, susunod siya sa lingkod ng Panginoon. Bakit? Ino-honor niya. Ino-honor niya ang authority ng lingkod ng Diyos. Pero kung hindi ka marunong mag-honor ng lingkod ng Diyos, isang araw magnanais ka na i-honor ka rin, kaya lang, baka hindi mo matanggap at wala ka matanggap ng honor. Kasi hindi naman tayo marunong mag-honor sa lingkod ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi po tayo dapat sumunod sa sarili nating damdamin at emosyon, kundi sumunod tayo sa Panginoon. Lahat magsabi ng Amen? Amen. Praise God. Kapatid, sino may gusto nito? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Sir Juliet, ang hindi nyo alam, may power ka na mula sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. There is the Holy Spirit working inside of you. Kaya kung ang Holy Spirit ililid ka ng Panginoon, iko-convict ka ng Panginoon, ang Holy Spirit nagko-convict sa kasalanan. Kaya kung ikaw ay may Espiritu Santo na, napipigilan kang gumawa ng kasalanan because the power of the Holy Spirit is in you. Lahat yung magsabi ng Amen. Kaya kung palagay mo, lagi kang talunan, lagi kang knockdown, buti na lang hindi knockout. Kasi pag knockout, baka hindi ka na magising nun. Tuluyan ka nang makatulog sa spiritual na pagkakatulog. Bangon. Because the Holy Spirit is encouraging you, amen, bangon. Tayo ka uli. At manalig ka sa Espiritu ng Panginoon, tiyak, sa susunod na paggawa ng kaaway, bagsak siya. Hindi ka na babagsak, kundi siya ang babagsak. Everybody say Amen? Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Bro, ano nga yung still, yung English version. Hallelujah. Yan. Habang aawitin natin ang awit na ito,